Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing great. So ito guys, medyo matagal tayo walang vlog. So ito, magbablog tayo. Okay. Pero, testing video lang to guys. Okay, so medyo busy pa kasi talaga sobra, no? So medyo, ito kasi mga clients, yung iba nag-request, Sir, pa video. Ito sabi ko, pwede ba? Medyo parang hindi naman sila nagmamadali. Or nagkaroon naman ako ng time. Okay, so sabi ko, pagsabay-sabayin ko na lang kaya to. Kasi nga, pag nagbi-video ako, pag nagbablog ako, parang mahaba yung preparation. Tapos pag isa-isa, parang sobrang busy ko, hindi ko magawa. Okay, pero ngayon, na-tsempo ako, sabi ko, parang medyo pinaghandaan ko siya. Sabi ko, to, sige, inalat ko. Yun. Alright? So, ito, for our first unit, alright, Umarex Glock 19 Gen 5 MOS. Okay, ayan guys. Actually, ano to may kasama pa to Kasama niya, WHK 416. Okay. So, shout out to Sir Manuel ng Davao Occidental. So, ito na sir, yung order mo. Testingin natin. Alright. So, ayan guys. Yung iba, i-unbox. Tapos, pero yung iba, medyo, kasi medyo malaki kasi yung box ng iba. So, Alright. So, So, sa mga hindi familiar, alisin ko lang yung mag. Mapindot kasi. Mahirap na. Ayan guys. So, Umarex Glock 19 Gen 5 MOS. Ayan, MOS Modular Optic System. Okay? So, meron siya kasamang 4 pieces na plates, no? So, mamaya ko na check yan bago ko i-unpack. Bago ko siya i-pack. Okay, okay na yan. Basta 4 na pieces na plate yun. May 2 wrench. Tapos meron siya isang extra na screw. Okay? Kasi dati, Sir, kulang ng isang screw. Yung isang customer. Sabi ko, isa lang talaga yan kasi extra lang yan. Just in case siguro, mawala mo to, meron ka pa isa. Okay? So, yan. So, ngayon, yung sa mga meron nga iba, sabi, Sir, konti lang naman yata yung difference ng WE sa Umarex, diba? Hindi, guys. Kasi, pagka Umarex, ayan, this is a license unit. So, kung ano yung itsura ng tunay na Glock, ganun yung itsura niya. Right? So, ayan, makita mo. Okay? So, kumbaga, meron siya mga markings, di ba? Glock. Gen 5, yan. Ganyan yung sa tunay. So, ito, ganun din. Okay? Tapos yung marking niya, ito may logo, Glock. Ngayon, meron iba kasi yung China, meron din markings. Pag yung mga made in China, meron din markings, no? Pero, pag tinignan mo mabuti, yung markings niya, yung quality, tabingi, hindi siya same yung quality. Alright, so yun yung isang maganda kapag license yung unit. Talagang pag yung markings niya, talagang mas maganda yung mga laser engravings, something like that. Tapos at the bottom, ito, meron siyang serial number. Same sa tunay na barrel, kasi pag tunay na barrel, nandito rin yung serial number. Okay? So, ayan siya. Tapos, yung isa pa pala, kapag ito yung mga Glock, yung mga Umarex, ayan, ito yung magazine niya, ambidextrous siya. Ayan, nakita mo yung kanal? Ayan, di ba? Pag WE kasi hindi siya ambidextrous eh. Alright? So, akala ko ba testing video lang to? Bakit dinedemo ko na tong mga unit? Okay. Mahirap talaga. Yun yung problema ko actually pag nagbablog ako. Parang ang dami ko sobrang alam na information. Tapos lahat ng mga tinatanong sa akin ng customers, sinasama ko na dun sa vlog. Parang, parang 2 birds with 1 stone. Tapos yung vlog natin, 1 oras no? Okay? So, anyway. So, to. For this one, nasa likod yung kargahan ng gas. Okay, so lagyan ko na muna siya ng gas. Okay, konti lang yung pumasok. Mukhang malakas yung pressure na to. Hindi ko alam kung ano. So, to. Hingyan natin ng bala. Hingyan medyo mahaba kasi pag hindi ko na-prepare eh. Kaya minsan gusto ko naka-prepare na rin yung parang di sobrang haba yung video. Okay, so ito. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay guys, tandaan nyo yan mapa-airsoft, mapalaruan, or lalo na kung tunay. Alright? Yan. So, yun lang. Alright? So, insert. Kasa.
Okay, so, nandito yung corona natin. Kasi nakatayo ako ngayon, hindi ako nakaupo. Kaya dyan ko nilagay. Alright? So, yan. 0-0 yan. Medyo masigip nga lang, pero pwede na yan. Sabi ko sa inyo, malakas eh. Kasi nga, konti lang yung pumasok na gas, di ba? Lakas ng pressure noong unang putok, 416. Di ba? Ano lang yan, nakakita nyo, 12 lang yan. 386. Pero pag Umarex kasi talaga, malakas yung blowback na. Yun yung parang, kasi nga, parang ginagaya nga nila yung tunay, di ba? Parang ganun. Pero syempre, hindi mo talaga magagaya yung tunay kasi yung tunay talaga, boom! Malakas talaga yun. Tapos yung blowback, recoil, may recoil kasi ito, blowback lang to. Pero yung iba gamit nila, sabi nila recoil eh. Ngayon, napapansin ko or nararamdaman ko na humina na siya kasi nga parang sa sobrang lakas nung mga unang putok natin, humina na. Hindi naman humina, basta nararamdaman mo eh. Kasi biro mo, pag 416, tapos 388, tapos bigyan 356, nararamdaman mo yung difference ng una at yung pangatlo eh. Gets nyo? O yan, kinargaan ko may konting pumasok. Okay, so putok lang natin siguro ng isa pa. Isang FPS test pa. Solid na solid yung blowback nyo. Hindi siya katulad kay Wii. Yung Wii, hindi siya ganun kalakas. Hindi siya solid. Pumaputok siya, nagba-blowback siya, pero hindi siya solid. Okay? So, ganun. Yun yung difference. Alright, ngayon, for the accuracy test, teka, ilan pa ba yung bala na to? Sa mga di familiar, usually kasi talaga nag-accuracy test ako, meron tayong target box yung bilog. So, tayo, babarilin natin. So, for this unit, accuracy, diretso, no? Pero, 6 o'clock siya. So, kapag pinatong mo to dito, pinantay mo siya, yung hits niya, nasa ilalim. Nasa ilalim na to, di ba? Parang ganun. Ganun siya, di ba? Ano ba? Ganyan. Yung hit, dito tumatama yung hit, 6 o'clock. Okay? Lahat yata, lahat ng Umarex Glock 19 Gen 5 MOS. Okay? So, minor na lang yun. Importante, diretso. Kasi yung sa yung sa ilalim-ilalim niyan, syempre, konting angat mo lang ng konti, di ba? Iaangat mo lang, o di center na. Mahirap yung mahirap yung tabingi. Di ba? Yung pag bumabari ka, dito tumatama. Yun talaga, sobrang hirap nun, talaga wala. Pag may na-testing ako ng ganong unit, asahan nyo, hindi ko ipapadala sa inyo. Okay? Pag ako nagpapadala ng unit, talagang accurate siya. Kumbaga, maliliit lang yung mga tinatamaan talaga natin. Ganun. Okay? Kasi for me, ano sense bumili ka ng airsoft, nagtatarget-target ka, tapos yung bala mo, paliko. Ano yun? Guess nyo? Okay? So, wala nang bala. Nag-open na yung slide. Okay? So, goods na tong unit na to. So, hammer down. Okay? Goods na to, Sir Manuel. No? Okay. Tatatabi natin yan. Tapos, Sir Manuel, ito yung isang order nyo. The WEHK416 Airsoft Gas Blowback Rifle. Okay, ayan, sir. Okay, kasi hindi ko pa siya nakakasa. Mas maganda yung minsan parang bago ko siya iputok, kakasa ko na. Okay? So ngayon, yung magazine, nilagyan ko na siya ng gas, takabala. Pero konti lang yung nilagay ko na gas, takabala. Okay? Kasi ang mga gas blowback rifle, malakas sa gas. So, ayan, 0-0 na ulit natin yung chrono. Okay, wait. Kakasa natin. Okay. Ito, pakita ko ulit sa inyo. Ayan, guys. Ito medyo mahirap. Kasi mataas eh. .387.7 386.6. Okay naman. Yung blowback niya, solid naman. .378.7 382. Okay?
Goods yung FPS, goods yung blowback. So ngayon, testingin natin yung burst, no? Burst mode. Konti lang yung gas na nagay ko. Naging support na tuloy. Kaya dagdagan natin. So, alam nyo naman guys, yung panahon ngayon, bagyo, malakas yung ulan. So, ingat, no? Ingat tayo lahat guys. Stay safe to everyone. Kung hindi naman kailangan, stay indoors. Dun sa mga kasama ko sa Manila na nasa mababang lugar nakatira, yung iba mas mababa pa, hopefully, hindi tayo bahain. Okay? So, bad trip talaga. Actually, sabi ko nga sa mama ko ang kalaban talaga nating mga tao, hindi yung isa't isa. Kalaban natin yung mga ganyan. Yung mga lindol, baha, bagyo, tag-init. Yan, kaya dapat tayong mga tao, nagtutulungan tayo para yung buhay natin lahat maganda. Kasi merong natural calamity na hindi natin pwedeng kausapin. Pwede ba next time ko nang mambagyo? Next time ko nang mambaha? Hindi natin sila pwede. Natural siya, no? Natural. So, ayun lang. So, let's all let's all work together kung po pwede. Okay? Para-pares din naman tayo matetegi, di ba? So, ba't hindi tayo magtulungan? Maging masaya tayo lahat. Okay? Mag-plink na lang tayo, maglaro na lang tayo ng airsoft. Okay, so ito. Tuloy natin yung testing. Naka-ano pala? Nanambala So, naka-disable pala yung tawag doon? Bolt. Ano ba ito? Tigas. Naka-disable yung bolt pang-open bolt. Yan, naka-disable. Kaya, hindi siya nag-open bolt nung wala na siyang bala. Ito. Pero yun nga, Sir Manuel, katulad sinasabi ko sa mga vlog, i-disable nyo lang yung open bolt. Kasi for WE, ito yung isa sa mga sumisira dun sa bolt carrier group. Kasi kumbaga, yun yung design niya So, hindi kasi siya ganun ka-okay yung design niya, no? So, okay naman lahat, pero dito sa part na to, sa open bolt, yung naglalak, hindi masyado okay. Kaya, kung pa pwede, huwag mo nalang gamitin. So, ito, papakita ko lang sa inyo na kahit pa paano gumagana naman. Ito, teka, semi. Ayan. So, isang puto ko, di ba? Nag-open naman siya. Alright, so isa pa. Wala kasing bala to Okay. So, ito. Okay. So, gumagana naman siya. Pero, i-disable mo na lang. Okay? Kasi out of the box, actually, galing kay WE, naka-disable talaga siya. So, in-enable lang natin. So, ngayon, ibabalik ko siya, i-disable ko siya ulit. Okay? So, yun. Para, ngayon, kunyari, kung gusto mo, pwede ka pwede ka magputok-putok na kahit walang bala. Walang masisira. Okay? Pag yung iba may sinasabi sila, may masisira. Walang masisira. Huwag ka maniwala. Huwag ka maniwala sa kanila. Maniwala ka sa akin. Yan Ay, mali. Wrong number. Para lang at least na-film mo lang siya. Yun nga lang, medyo corny syempre kasi wala kang binabaril na target. Mas masarap pa rin talaga pag mayroong target tapos chug nakita mo, tinatamaan mo. Di ba? Okay. So, hammer down. Okay, so Sir Manuel, okay na yan. Okay na yung yung problema, dito ko lang siya nakalagay. Ngayon, nako, patay tayo dito sa isang unit. Sinasabi ko hindi ko napag-isipan to Kasi yung next unit, malaki din Okay, so we have... Paano kaya lilikpitin to? Kasi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so for the next unit, we have the GNG Lev R15 Airsoft
lever action rifle. Okay, so this is shout out Sir Danny ng Ilocos Sur. Sir, ito na yung order mo. Okay, so this is fresh from Taiwan. Ito yung mga kakarating lang actually. Last week. Okay, so and yan. Okay, so ngayon, hindi ko mapa... Ayan. Tinawa na lang. Okay, so itong mga versions natin, guys, Sir Danny, like I said, this is the high power version kasi meron yung standard kasi is the low power para nasa 380 FPS lang yung normal. So sa atin, ito yung high power na version, high velocity. Okay, so yun yung ni-request natin kay GNG. So, out of the box na siya, wala akong ginawa dito So, out of the box, yun na talaga siya. Kumbaga sila na yung nag-upgrade nung power niya. Okay? So, ayan siya guys. Ayan, makikita nyo guys, meron siya nakasulat High muzzle velocity. Okay? So, ayan. Right. So, ito guys. Okay, mga cowboy. Okay, so, siya, ambidextrous to mga mag-release na to, ganyan. Hindi ko alam mo, may vlog na tayo, di ba? So, ito, dito, tapos, ito yata basta alam ko yan. Tapos, ito, pwede rin ito pindutin dito. For the release of the magazine. Okay. So, yan, release natin. Hindi nahulog, Ang sikip, Okay, kasi bagong-bago talaga, Okay, so, yan. Ngayon, doon sa mga di familiar, yan, meron kayong makikita ganyan. So, kasi this is capable of AEG magazine, no? AEG yung ginagamit niya, yung system niya. So, hindi siya gas blowback. Yan. So, yung magazine, AEG. Tapos, ito yung mga bagong magazine ni GNG. Yan, yung meron parang nakausli. Para, ubus talaga yung bala. Kasi nga, pag AEG, pag hindi yung ganyan, yung normal na AEG, pag tinatanggal mo, tapos may mga bala, parang may nahuhulog na 4 na piraso. Diba? So, ito, dahil dito sa na to, wala nang ganun. Nawawala na yung 4 na piraso. Kapag wala nang bala, okay? Pero kanya, sabihin natin, nakakailang puto ka pala. Pag tinanggal mo yun, syempre meron. Kasi pag yung mga, alam niyo na yun. Yung mga nag-AEG, alam niyo na yung sinasabi ko, okay? Kasi mahaba yung BG. Masyado tayo mahilig magpaliwanag. Yung mga nakakaalam, siguro sinasabi. Alam na namin yan, Sir Red. Please proceed. Please go on. Skip that part. Ayaw na namin marinig yan. O, teka lang. Sobrang dami yung nalagay ko. Mahirapan tayo mag-ubos. Okay? So, halgaan natin ng gas. Okay. Gas type to siya, guys, no? So, dito siya nilalagay. So, ito sa tingin ko, wala ka nang masyadong problema dito. Kasi minsan, pag diba sa mga pistol, natatakot tayo gumamit ng malakas na gas. Siguro pag Umarex nga actually, meron nga minsan nagsasabi sa akin, sir, gamitan ko ng 14. Sabi ko, huwag nyo na gamitan ng 14 yung mga Umarex. Kasi yung mga Umarex, malakas yung blowback niya. So, 12 pa lang yun, malakas na yung blowback. So, pagka ginamitan mo ng 14, lalakas lalo yung blowback na. So, baka naman masira na agad yan. Parang ganun. Ako kasi syempre parang hindi naman kasi sila katulad ng tunay na baril na made of steel. So, parang easy ka lang. Pero pagka, kunyari, sabihin natin, pero kunyari, marami ka naman pera. Tapos parang, pag nasira, bili ako ulit. Sige, gawin mo yung 14. Para ma-experience mo talaga malakas yung blowback. Gets mo? Pero pagka ikaw yung medyo alanganin, yung hindi ka ganun mag-isip, hindi ganun yung mentality mo, 12 na lang, pwede na yung 12. Okay na yun, mag-enjoy ka na sa 12. Okay? So, ito, lagyan natin yung magazine. Alright, so, teka, check ko lang muna. Kasi baka hindi ko na ma-check mamaya Fiber optics, front and rear sight. So, it's orange in front and green. This is very accurate actually. So, parang ganyan. Ganyan lang. Pwede mo na gamitin, no? So, actually, hindi ko lang alam. Sabi ni Sir Danny, magpe-plink lang daw naman siya sa bahay. Kasi nga, nakita niya parang pang-cowboy. Pero maraming kumukuha na to sa akin. Ginagamit nila for sniper.
sniper rifle kasi nga parang bolt action siya kasi nga, pero hindi siya bolt action, di ba? Never action siya eh. Basta parang kasi kailangan daw yata pag sniper rifle, kailangan isa-isa. Hindi siya pwedeng semi-auto. Kaya yun, kaya marami kumukuha na to. Pero si Sir Danny hindi. Yan sabi ko lang. Okay, so nakita niya kasi yung video ko na parang cowboy daw. Sabi niya, okay yan ah. Okay, so ito, testingin natin. Oh ha? Teka lang, baka may makalimutan ako. To. So ngayon, ito yung safety niya. Okay, so tama ba ako? Oh, pag naka-red, pag naka-off, pag naka-down, ibig sabihin, ano yan, nakalock. Pag nakalock eh, alam ko nakalock eh. Teka, yan, pag naka-block, di ba kakalabitin ko? Oh, 'di ba wala nangyari? Kasi parang pinipigilan niya 'to eh na pumalo dun sa valve, parang ganun. So, gagawin mo na lang is gaganyanin mo na lang. Huwag may kakasa kasi magdo-double na yung bala eh. So, ngayon isi-switch na natin. Yan, so makikita mo, ayan. Red na. So, ibig sabihin ready to fire na yan. Okay? So, putok natin dito. Alam, medyo mahirap. Teka. Check natin. Okay, so yan. 489.8. Kasi medyo malamig yung panahon ngayon. 489.8. Naka-aircon ako dito, tapos bumabagyo sa labas, malamig. Pero, yan yun. High power yan. Kasi, 380 lang dapat to, or 370. Okay, so pero first shot pa lang yun. Malay mo yung second shot, mas mataas, diba? So, check natin. Hindi, 482. 482. Okay? Tapos yung hop up na to, actually, yan o. So, pwede gumamit ng mabigat na BB, tapos parang, hindi ko matandaan kung up or down para mag-increase yung hop up niya. Okay? So, anyway. Meron naman manual dyan. Check niya sa manual. 483.5 or pwede i-check ko sa unit pag sa akin. Kasi meron din ako eh. So, pwede ko i-double check. Kapag hindi nyo mahanap kung paano. Okay? 483.1. Ay, wait lang. Meron ako bigla naisip. Down. Up. Increase. Up. Ano yata? Up yata yung lagay mo siya sa taas. Kasi minsan, kapag sinisigipan mo yung hop, tumataas yung FPS eh. So, parang ganun nga. Kasi tumaas ba? Ilan ba yung previous? 487 eh. Ilan ba yung previous? Hindi ko maback. Teka lang. Dagdagan pa natin konti. Hindi, bumaba na. 481.6 na. Okay, so ito yung meron minsan may pumapasok na sinasabi nila mga jewel creep. Yung pag gumagamit ka na mas mabigat na BB, mas masakit siya eh, di ba? Kasi nga, mas mabigat eh. Okay, so, bababa ko na. Okay, tapos, sige lang, testingin ko lang ulit. 480.3. Nakakangawit. Okay. Sir Danny? Tama ba? Sir Danny? Ayan, Sir Danny, okay na to. So, teka lang, ubusin ko lang. Ubusin natin. Teka, check natin yung accuracy. Kung accurate nga ba to. Ooh. Na. So, ito, wala nang lumabas. Isa pa, check ko lang. Wala nang lumabas. So, i-release ko na yung magazine. Ayan, wala nahulog na bala.
Tapos, yan. Okay, kasi sumasagad siya yung ganta, sumakit siya. So, safety. Tapos, babalik na natin to. Teka lang. Pasok ko na yan dyan. And, papasok ko na siya sa loob. Okay? Para maitabi na natin, para makaproceed tayo sa next unit. Okay. So, ito pala, Sir Danny, meron naman kasama yung parang dami bala niya. Tapos meron yung parang screw nandito. Okay? So, ayan. So, ito naman. Tapos, meron tong ayan sa ilalim. Declogger, tsaka barrel cleaner. Okay, yan. Right. So, okay. Yan, okay na yan. So, papako na lang ito mamaya. Tapos, daling ko sa courier bukas. Yung. Okay. Yan, natabi na natin yan. Ano ba next natin? Ito. Medyo nahanda na ito kay Sir Neil ng Ormoc City, Leyte. Sir Neil, your order, the WE Glock 34 or the WE G34 4 Series T5. Airsoft gas blowback pistol. Okay, so fiber optic front and rear sight to 4 Series, ported barrel, silver barrel. Teka lang, walang magazine to. Ayan. Sige, nasa kasukot ko tayo yun. Okay, so stippled grip, magwell, and so itong version nyo, sir, ito yung meron bang tribal na kasi yung parang pinakabago, wala nang laser engraving sa magwell. So, itong unit nyo, limited na lang. Kumbaga wala nang ganito. Kasi lahat ng mga mas bagong release na ganito, plain na lang yung ganito eh. Okay, so, ayun. Okay, swerte. Alright, so, yan. So, ito, meron tayong dalawang magazine. Testingin natin. Okay, so, yeah, as usual, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay, inserting the magazine. So, pag nag-insert kayo for the 4 series, make sure na malakas kasi meron siyang magwell. Parang pinupush out niyo yung magazine. Okay, baka mahulog eh. Okay, tapos ingat kasi medyo mabilis siyang parang medyo sensitive siya eh. Pag napindot mo, nahuhulog agad yung mag. So, ako kasi hindi ko napipindot eh. By accident, baga pa sobrang aware ako dun sa mag-release eh. So, yun na, kahit na hinawa ako ng dalawang kamay ko, hindi ko napipindot. Kasi, alam ko yun, meron dun. So, actually, hindi ako pag ako mahawak ako ng baril, yung kaliwa ko, hindi ko siya iniipit, parang assistance lang to. Ang humahawak talaga ng baril is yung strong arm ko, yung right hand. Okay, so, kasa natin. And, FPS test. Teka lang, i-reset ko lang. Okay, ito. Putok natin. Alright. So, as usual, medyo malakas pag yung mga... Hindi ko lang alam kung dahil sa... Ito yung dating parang version, kaya malakas or... Pero pagka... Minsan kasi talaga umaabot sa So, yan. Malakas talaga pag yung mga Glock 34 ni Wii. Yan, bumaba na eh. Nakita mo, bumaba na yung power. Yung unang putok talaga ng magazine, malakas eh. Okay, 371.4. Alright, so ito, testingin natin yung accuracy, kung okay ba. Talagang sapul yung... Anong size ba yan? Maliit na lang to eh. Parang 4 cm. Wala pa yata 4 cm to. Nakalimutan ko na kung ilang. 4 cm yata na target tapos 2.5 meters. So, change mag kasi wala nang bala. Change mag. Nasa loob talaga lahat.
Okay. So, ayan, sir. Open. Slide. Bala. Removing. Hammer down. Okay. So, ayan, Sir Neil. Okay na tong unit mo. Pack natin yung mamaya. Tabi ko lang dyan. Next unit is the KJ Works KP19S. Teka, ano ito? KJ Works KP19S for Sir Andre ng Negros Occidental. Sir Andre, this is your KP19S. Okay. So, ito yung standard na, yung original na green na front and rear fiber optic sets. Okay, so hindi ko po ito na-prepare. So, basically, i-unbox natin. Para natin testing. Okay, kasi wala naman ako nagiging masyadong dito eh. Parang problem or issue, parang wala naman ako na-encounter. Kaya, so yan. Kaya tinanggal ko na yung magazine. Kasi minsan baka mapindot ko kasi kaya naniniguro lang. Ayan. So, fiber optic is front and rear sights. So, pareha silang green. Okay. So, matagal ako na out of stock na to. Actually, kakarating lang na ito mga to. Medyo nakalimutan ko na. Medyo KP. Okay. So, yun. Threaded barrel, no? So, yun. Sagad-sagad naman. Okay. So, yun. Tama. Tan frame pala siya. Ayan. Okay. So, ngayon, lagyan natin ng bala. Ito, konti lang yung bala ng loader ko. 31 minutes and counting. Sorry doon sa mga nanonood. Bigyan ko kayo ng next tip. Okay, so yung next unit natin is Shadow 2 Orange. So pag alam niyo na yung Shadow 2 Orange, ayaw niya ng manood, pwede na kayo mag-stop. Nakakaya naman kasi minsan yung iba nagre-react eh. Basta good vibes lang tayo guys. Kung gusto niyo manood na kayo. Pag ayaw niya na, huwag na kayo manood. Basta, kailangan good vibes lang. Okay guys, so, ilan na ba nilagay ko? 7. Nilagay ako ng 7 rounds. Gawin ko na lang 9. Nagigay nga ng dalawa. Okay, so yun. 9 rounds sa magazine. Okay. Okay. So, medyo okay naman. Medyo marami pumasok sa kanya. Hindi naman yata ganun kalakas yung pressure niya. No? So doon sa mga di familiar, the KP19 has a fixed outer barrel. So, ayan. Tika. Sir Andre yan, sir. O, yan, o. So, mapansin mo, hindi umatras yung barrel. Diba? Yan. So, yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, ito yung modern, parang technology na siya. Modern tech. Tapos, actually, yung trigger niya, adjustable, no? Hindi ko lang kabisado, meron siyang Allen, parang sensitivity yata or something. So, hindi ko lang kabisado kung clockwise yung part na yun. Okay, so, ayun. O, diba? Tapos ito, alam ko, steel to. To kasi napuputol to eh, yung hammer, steel yan. O, ha? So, ano pa ba steel? Slide catch, yung slide lock, hindi eh. Yung pinakagitna na slide lock, oo, ayan o. Yung pinakagitna. So, tika. Ito yun, tika. Tatanggalin ko, Ano ba to? Yan. Diba? So, parang ano siya, parang hybrid ba? Hybrid? Hindi ko alam eh, kung paano eh. Yan o. So, itong part na to, hindi siya steel eh. Pero itong part na to, steel. So, may parang steel, kasi parang molded lang naman kasi ito eh. So, parang pinagsama nilang dalawa. Parang ganun. So, ito yata kasi napuputol eh. Kaya ginawa nilang steel. Okay? So, ayan. Tapos, if ever na-adjustin mo yung hop, ito yun. Di ba, tinanggalan natin yung kasi meron yung kanal dito eh. Yung slide catch, meron isang maliit na kanal. So, pwede mo naman check sa YouTube how to disassemble, no? So, if ever yan, so ito yung hop-up dito. Okay, so minor na yan. Yan, skip na natin yan para hindi masyado mahaba yung videos. Okay, teka, balik natin. Okay, so ito, testing natin, test far. FPS test muna.
So, firing. 360.3. Okay. 352.1. Solid na solid talaga siya. Pag bumabaril, ang bilis ng slide. Actually, pwede ba kapabilisin ito? Short stroke mo eh. 342.2. And isa pa. Ay, nag-zero. Hindi ko alam kung ba't nag-zero. Isa pa ba? Isa pa nga. Hindi kasi bumabalik yung ano, meron bumabalik yata na papel or hindi siguro. Hindi ko alam. Nagdolo ko na rin siguro yung chrono kasi matagal na to eh. Okay, yan, 337. Minsan ganun nag-zero, parang yung karton bumabalik. Kaya nag-zero. Okay, so anyway, yan, dagdagan natin. Para makapag accuracy test tayo. Ay, wala na akong bilog. Wala na. Hindi, sige. Reuse na lang natin yung ibang bilog. Malalaman ko naman pag lumabas o hindi. Okay, so yan. May bala pa to eh, no? Meron pa. Okay. So to, check natin. Meron isa dito, no? Ayun. To. Accurate. Diretso. Medyo nahihilo lang ako kasi tatlong green. Kumbaga parang, okay naman. Pero, alam mo yun, hindi kasi ako masyadong sanay pagka tatlong green. Yung 4 series, green yung harap, orange yung likod, di ba? Yung T-Rex, ganun din. Yung GNG, ganun, di ba? Orange yung harap, green yung likod. Pero dito kasi kay KJ Works, ano siya, green. Kung meron di isang barrel yung ano yung SSP, Novridge SSP5, green, di ba? Pero, katulad sabi ko sa inyo, meron red, green. Diba? Pero ito yung in-order nyo, sige. Okay? Alright? So, teka, ano ba? Nag-opening slide, wala na kasing bala. No? So, yun. Okay na tong unit nyo. Hammer down. So, pasok lahat nung doon sa bilog. Okay yung accuracy na tong unit nyo. Okay? So, yan. Sir Andre, tatabi na natin yung goods na yan. Papak natin yung mamaya. And now, for the last unit. The last unit is the KJ Works CZ Shadow 2 Orange. Order ni Sir Justin ng Zamboanga City. Okay, so Sir Justin, this is your Shadow 2 Orange. Ito yung stainless. Ayan, stainless yan. Tapos naka-fix outer barrel siya. Ayan. Stainless, tapos yan yung stainless to So stainless steel, just to be stainless steel. Tapos meron siyang bushing. Stainless steel din yung bushing niya. Tapos ito, CNC aluminum. Okay? Yan. Tapos, ito, yung magazine, this is also CNC aluminum orange. Okay? Ngayon, meron kayo tinatanong sa akin, meron ka nakikita na may magwell. Diba? Yung magwell, hindi ako 100% kasi hindi pa ako nakahawak ng may magwell, no? Na orange. Tapos, mas mura yun diba? Pero, hindi yata yun stainless. Hindi siya stainless na ganito, naka-fix. Yan, makapansin mo naka-fix yan. Hindi yan na-atras. Yan. Ayan, hindi ma-atras. Diba? Hindi yata okay? Hindi ko ma-verify kasi wala ako The only way kasi na, ako kasi, alam mo yun, ako kasi parang before ako nagsasalita, hanggat maaari, I make sure na tama yung sinasabi ko. Para hindi na ako maabala na bawiin siya. Parang ganon. Or, para at least, pag yung ibang airsofter na familiar, hindi nila masasabi na, Redman Toys is a piece of, okay, he is BS. Hindi. Walang makakapagsabi nun sa akin. Kasi, lahat sinasabi ko, legit. Okay, parang, mayroon akong fact check. Parang ganon. Fact check. F-A-C-T,
So, hindi ako basta-basta nagbebenta katulad ng iba na kahit na zinc alloy, sasabihin nila sa'yo, CNC steel. Meron isang gumagawa nun eh. Okay, so, kaya yung mga customer nagme-message sa akin, Sir, tama ba sinasabi na nung seller na to, ganyan, tapos send sa akin yung video. Tapos panonoodin ko. Hindi totoo yan. Tapos pakita sa picture, nakita ko yung picture. Hindi, stock lang yan. Zinc alloy lahat yan. Hindi ako naniniwala na CNC steel yan. Okay, mahirap i-explain. Marami talagang nambubudol pagdating sa ganito. Kasi nga, airsoft is very technical. Sabi ko nga sa mga tao, mas complicated ang airsoft kaysa sa tunay na baril. Okay? Kasi sa tunay na baril, kailangan mo baril tsaka bala lang eh. Sa airsoft, kailangan mo ng baril, kailangan mo ng gas, kailangan mo pa ng BB. Tatlo siya. Kaya mas complicated siya. Alright, tapos sa loob, mas maraming parts, mas maraming maliliit na parts. So, ayun siya guys. Okay. So, ito na. Sir Justin, nilagyan ko ng 8 pieces na BB. Ay, teka lang. Nilagyan ko na ba ng gas to? Hindi ako sure kung nilagyan ko na ng gas. Nakalimutan ko na. Pero nilagyan ko na kasi ng BB. Kasi ito yung huling-huli. Kaya medyo nakalimutan ko. Lagyan ko na lang ulit para sigurado tayo. Okay? Tapos, na-modify ko na rin yung slide catch, no? Binawasan ko lang ng konting-konti kasi, di ba, meron sila yung parang issue na nag-open slide kahit may bala pa. So, binawasan ko lang konti para maging less sensitive lang siya. Kasi paminsan kasi baka mamaya, alam na, malamig yung panahon ngayon, baka kasi mamaya, hindi siya mag-open slide. Parang ganun, no? So, konti lang yung binawas ko sa kanya. So, there is still a possibility na mag-open slide siya kahit may bala pa. Okay, so parang sa akin, it's better na bawasan natin konti kasi sa wala akong gagawin, di ba? Siyempre, pag wala kang ginawa, mas mataas yung probability na mag-open slide siya kahit may bala pa. Okay, so check ko lang kung may bala. Wala. Alright. So, ito, lagyan natin ng bala. And this is actually double action. So, test natin yung double action feature. Okay, so ito. Lalagyan ko muna ng isang bala. Okay, may bala na. 1 round in the chamber. Check natin kung mahuhulog ba. Okay, okay naman yung hop-up. So, removing the magazine. Bababa ko yung hammer. Gumagana ba yung... hindi, mamaya na. Kasi naka-down na, hindi nagagana yung safety. Okay, so to inserting ulit the magazine. Test fire natin for the FPS. Check natin kung ilan. Okay, 330. Ganoon naman yung FPS talaga na ito eh, 330. Okay. 320.9. 324.1. Namimiss ko tuloy yung yung chrono ko na wireless. 320.2. Okay? So, yan. So, ngayon, napapakita ko sa inyo gumagana yung safety. Yan. Okay. Matigas kasi. Hop! Nakita niyo yun? Yung nahulog na bala. So, pag nahulog yung bala, ibig sabihin maluwag yung hap niya. So, yan. Gumagana yung di ba? So, adjust ko na ngayon para hindi nyo na-adjustin. Ayan, wala nang bala. So, adjustin natin yung hap up. So, ngayon, doon sa mga merong isang customer kasi before na bumili, ganun din yung nangyari, nahulog daw yung bala. Parang pag pumabara daw siya, nawawala yung bala. Parang basta ganun. Sabi ko sa kanya, ito, ganun ito gagawin, makakalasin mo, tapos merong screw. Yan. So, doon sa mga di familiar, how to adjust the hop up, pagka ganun, pag na-encounter niyo yung parang, pagka gumuno ka, nahulog yung bala, ibig sabihin kasi maluwag yung hop up. So, ito yung hihigpitan nyo, yan. Yan. Yung parang screw na yan. So, turn it clockwise. Clockwise lang. So, gagawin natin, konti lang. Kasi mamaya masobrahan din kasi. No? So, konti lang. Tapos, check natin kung mahuhulog yung bala. Mahuhulog ba o hindi? Yan. So, ngayon, babalik natin yung slide. Okay? So, ngayon, to. Ganyan. Pupoint mo siya sa baba. Trigger finger out parate, guys, ha. Pag gumawa kayo ng baril.
Alright? Lalo na kung tunay na baril. O airsoft, practicein nyo na para masanay kayo. Okay, ayan, pansinin nyo ako, sanay na sanay na ako. Okay, so yan. Wala na, hindi na siya nahulog. Ibig sabihin, okay na yung hap natin. So, remove ko lang yung ano. Ayun, dyan siya. Ulitin ko. Okay. So, kasi parang may pinupush kasi siya nung ano eh. Pinupush siya nung nozzle, di ba? In place eh. So, since medyo masikip na yung hap-up, yung rubber, hindi na siya nahuhulog. Nakaipit na siya dun sa chamber. Okay? So, meron pa akong check lang natin. So, meron pa tayong dalawa dito sa magazine. Dagdagan pa natin ng dalawa. Ayan, dagdagan natin dalawa. Okay? So, dagdagan ko pa ba ng gas? 45 minutes. Talihan mo, Redman. Okay? So, anyway, last na to eh, guys eh. So, wala naman next. Ano na. Okay, so mag-accuracy test na tayo eh. Okay, so to, accuracy test. Justin, check natin. Ano naman yata ito eh? Adjustable, no? Yan, adjustable yata yung kung yung nagkakamali. Parang adjustable yung rear sights. Yan, no? Parang adjustable naman siya. So, if ever para sa'yo hindi siya accurate, adjust mo na lang. Kasi binabari ko 2.5 meters lang eh. Baka mamaya gusto mo target mo 5 meters. So, syempre hindi ko rin masasabi kung tama ba. Baka, adjustin mo na lang. Okay? So far ngayon, pasok naman lahat sa loob. Okay, so nag-open yung slide. Hindi ko alam kung may bala pa. Wala nang bala. Removing the magazine. Wala nang bala. Open slide. So, yun. Okay na siya, Sir Justin. So, to, pull back. Ako kasi pinupull back ko eh. So, ikaw na bahala kung gusto mo ibaba dun sa stage ko. Basta ako parati hinihila ako. Tapos, hammer down. Okay? Background natin, itim yun, no? Hindi nakikita. Susunod yan. Ilipat ko yung testing area ko. Hindi na dito. Para puti na siguro. Hopefully, magawa natin puti. Okay? So, ayun, Sir Justin, okay na tong unit mo. So, pwede ko na siya i-pack. O nga pala, dun sa mga, rest naman yata eh. Ito, meron dito yung serial number, oh. Andito nakasuot yung serial number pag orange. Ito. Okay. So, ngayon, So, yun guys, tapos na tayo for the testing. I will proceed with the packing na para madala ko na silang lahat sa courier bukas. Okay? So, thank you to Sir Manuel, Davao Occidental, sir. Thank you, Sir Danny, Opiloco Sur, Sir Neil, ng Ormoc City, Leyte, Sir Andre ng Negros Occidental, and Sir Justin of Zamboanga City. Thank you for your orders. Thank you sa tiwala. Thank you sa suporta. Thank you for being patient. Okay, hindi nyo ako kinukulit sa order ninyo kung kailan mapaprocess. Kasi minsan meron customer na naintindihan ko naman, no? Na parang alam mo yung 6,000, 7,000 lang yung unit nila, pero sobra silang nag-aalala. Kasi sasabihin nila sa akin na, oh sir, pinaghirapan ko yan, ganyan-ganyan. Naintindihan ko naman, no? So, wala akong problema doon. Pero yun nga, sobrang mas na-appreciate ko syempre talaga yung mga customer na, alam mo yung pag sinabi ko, sir, hindi ko sure kung kailan ko ito mapaprocess. Sige sir, wala akong problema, antayin ko na lang. Meron dati, parang 7 days yata. Nakalimutan ko na eh. Parang BCM yun. Nakalimutan ka na, sir, kung ano pangalan mo. But if you're watching, alam mo yun, parang taga Cebu yata si sir eh. O, hindi ko matanda ko saan. Basta, hindi siya nag-message. Talagang inantay lang talaga niya pag message ko. Sir, pasensya na, tagalan. Walang problema. Yun, yung mga astig na customer, yung parang bumibili ng 30, 40,000 na unit. Tapos sabay, pag sinabi mo gano'n, sasenda na sa'yo yung pera. Tapos sabay, wala nang balita. Sige, antayin ko na lang yung feedback mo. Ganun. Yung iba, merong konti lang. Alam mo yun, parang masakit na magsalita. Parang ganun. Naiintindihan ko naman. Pero guys, research din kasi paminsan. No?
Huwag kayong magsabi na, baka scam to, mga ganyan. Research nyo. Kasi yung number naman na binibigay ko, yung 0922-632-7722, yan yung pwede nyo ko i-text dyan, yan din yung Viber ko, yan din yung Gcash ko. So, alam nyo yun, parang, yun na nandiyan na lahat eh. Di ba? Tapos sasabihin nyo, scam pa rin. Pero syempre, yun nga, katulad nga na sinasabi ko, hanggat hindi mo na, ako naiintindihan ko naman, no? Hanggat hindi mo na hahawakan ng item na binayaran mo, there is a probability na scam, na ma-scam ka. Okay? Legit yan. Kahit na ako ganun. Pero yun nga, kailangan mag-research ka para mabawasan yung probability. Parang pag sa akin, dahil sa legit seller ako, ang probability na mas scam ka sa akin is sabihin natin 0.000000000000001%. Ganun siya. So meron pa rin, pero sobrang minuscule na ano, 'di ba? So ganun. Yun yung masabi ko, medyo mag-research kayo. Huwag kayo basta-basta nagtitiwala. Minsan meron mga dyan, magaling magsalita, bola-bola, ganyan, akala nyo legit, pero binubudol na kayo, ini-scam na kayo, sasabihin sa'yo, ito, upgraded to. Pero hindi naman siya upgraded, out of the box, out of the factory. Yung ibang seller, ganun lang din yun benta. Pero benta namin 6,000, 7,000, 8,000. Sa kanya, 15, 17, 16, magkano presyo, 20,000. Ang dami nagme-message sa akin, ganun. Na meron nga isa yung, ako kung magkano yung anong unit yun, nakalimutan ko na eh. CZ Shadow Orange yata yun, or anong unit. Parang nabili niya, tapos parang tinatanong niya kung gusto ko daw babilin, second hand. Sabi ko, bakit ba magkano mo ba binibenta? Tapos pinakita sa akin yung resibo. Nagulat ako, para sabi ko, ha? Ano yan? Parang dalawa na yung binili mo. Pero sabi niya, lifetime warranty naman daw. Sabi ko, lifetime warranty? Eh, hindi naman nasisira yung unit na yan eh. Parang ganito, parang yung to. This is one of the latest texts, di ba? Parang feeling ko, ako, marami na ako nabenta na to, wala naman nasira na ganito eh. So, bigyan ka ng lifetime warranty, ano yung masisira dito? Nagas ninyo? Tapos, kunwari, sabihin natin nasira yung isang part. Magkano lang yun? Papalatang ko, magkano lang yun? Tapos, ilang taon ulit bago masisira yun? Kung sakasakali lang. Pero, dalawa na yung binayaran mo. Walang sense. Okay, so marami nang bubudol dyan. Mga warranty na yan. Huwag kayo masyado nagpapauto dyan. Okay, kung meron magbibigay sa inyo ng lifetime warranty, tapos yung unit niya mura, yun. Pero pag may nagbibigay sa inyo ng lifetime warranty, tapos yung unit niya, doble-doble yung presyo, budol yun. Kalokohan yun. Huwag kayo magpauto dun, guys. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Until next vlog na lang, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.